Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Police Colonel na nahuli habang gumagamit ng illegal na droga sa Las Piñas City. Nagpositibo sa drug test ng PNP Crime Laboratory. Inquest proceeding sa opisyal, isa sa gawa ngayong araw. Pagkakakilanlan sa naarestong con artist at extortionist na nagpakilalang tauhan ng DILG, iniimbisigahan na ng mga otoridad. Pagbanggit ni Pangulong Duterte laban sa dalawang media outfit, paalaala sa mga mamahayag na maging patas sa pagbabalita ayon sa Malacanang. PNP nagsagawa ng earthquake drill, mahakbang na dapat tandaan sa panahon ng sakuna, muli ipinaalala sa publiko. Napatalsik na leader ng South Korea na si Park Geun-hye ipinaaresto na ng korte kaugnay ng kinakaharap niyang kasong bribery. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa Pagsanhan, Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali, positibo sa illegal na droga si Police Superintendent Lito Cabamungan sa isinagawang drug test ng PNP Crime Laboratory kagabi. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga pulis na nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Ito'y matapos na magpositibo sa inisyal na pagsusuri si Police Superintendent Lito Cabamungan, ang hepe ng Crime Laboratory Satellite Office sa Alabang. Ayon kay PNP Crime Laboratory Director, Police Chief Superintendent Aurelio Trampe, ang 195 na bilang ng mga pulis na nagpositibo sa random drug test sa methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu ay naging 196 na ngayon dahil kay Cabamungan. Subalit paglilinaw ni Trampe, isasalang pa nila sa confirmatory test si Cabamungan bilang bahagi ng proseso. Malalaman ani ang resulta nito sa susunod na linggo. Kung muli itong magpupositibo, ay tiyak na masasampahan ito ng administrative case na grave misconduct na tiyak na ikatatanggal nito sa serbisyo. Dagdag pa ni Trampe, isasalang din nila sa neuropsychiatric test si Cabamungan dahil sa sinasabing pagsasayaw nito na nakahubad sa harapan ng maraming tao at maging ang panghihingi ng libreng tiket sa mga sinihan para lamang mag-yoga sa loob. Si Cabamungan at ang 5 iba pa ay nahuli kahapon ng Las Piñas Police sa pot session sa Everlasting Homes sa Las Piñas City. Balik sa Flor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Samantala, nakatakdang sumailalim ngayong araw sa inquest proceeding sa Las Piñas City Hall of Justice si Cabamungan. Para sa detalye ng ulat, nasa telepono ang ating correspondent na si Joyce Balancio mula sa Las Piñas City. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hinihintay na nga dito sa Las Piñas City Police Station ang resulta mula sa PNP Crame na initial drug testing ni Police Superintendent Lito Cabamungan para sa inquest proceeding niya ngayong araw. Nahuli si Cabamungan kahapon, Flor, sa aknong pag-isip na shabu sa isang drug den sa Barangay Talon 4 sa Las Piñas City. Ayon sa hepe ng Las Piñas Police Station na si Police Senior Superintendent Marion Balunglong, i-attach nila ang resulta ng drug test sa complaint affidavit ng mga polis na umaresto kay Cabamungan. Dito, Flor, ay gagamitin din nilang ebidensya ang mga nakumpiskan drug paraphernalia noong naaresto siya kahapon. Ang lahat ng ito, Flor, ay gagamitin o maaaring gawing basihan ng piskalya sa pagsasampa ng kaso laban sa suspect. Ayon kay Police Senior Superintendent Balolo, irerekomenda nilang makasuhan ng suspect ng paglabag sa Sections 13, 14 at 15 ng Dangerous Drugs Act, partikular ang paggamit ng droga at possession ng drugs at drug paraphernalia. Hihilingin din nila na sa piitan ng Bureau of Jail Management and Penology o PJMP, ikulong ang suspect habang gumugulong pa ang kaso. Samantala, kanina naman, Flor, nakausap natin ang abogado ni Cabamungan na si Attorney Norberto Malit at ayon sa kanya ay nais nila isailalim sa isang independent drug testing ang kanyang kliyente para masigurong totoo ang naging resulta. Hihilingin rin nila na payagan makapagpiyansa si Cabamungan dahil available naman anya o makakapagpiyansa ito sa mga kasong balak isampa sa kanya. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Las Piñas City.
Iimbestigahan ng Senate Committee on Education kung gaano na kalawak ang unat tungkol sa mga rape cases sa mga paaralan sa bansa. May report si Aiko Miguel. Pinag-aaralan na ng Senado ang lumabas na ulat ukol sa mga insidente ng rape na kinasasangkutan ng mga estudyante. 3 magkakahiwalay na rape incident ang kinumpirma ng Department of Education sa Malabon, Santa Maria, Bulacan at Ahoy, Iloilo. Menor de edad ang mga biktima at mga salarin. Ayon kay Senator Francis Escudero, titingnan ng kanyang komite kung problema pa ba ito ng DepEd o issue na ito ng seguridad. Inaalam at aalamin namin ang bagay na yan, kung gaano talaga kalaganap, kung sakasakali, at kung paano ito may iwasan dahil nagaganap at nangyayari madalas sa labas naman ng paaralan at hindi habang may klase. Lumutang din ang tanong kung dapat nang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability. Ako na tingnan muli tingnan muli yung lumang batas na Child and Youth Welfare Code, i-juxtapose sa kasalukuyang batas para makita, tingnan ano ba yung pinakamagandang pamamaraan para hindi lamang mabigyan ng katarungan pero mabigyan din ng pagkakataon ma-rehabilitate ang sino mang nagkataon nagkamali sa murang edad. Sa ilalim ng batas na ginawa pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, hindi muna pinapatawan ng parusa ang isang menor de edad na napatunayang nagkasala. Kapag nakitang ito ay nagbagong buhay, tuluyan itong mapapawalang sala at kalilimutan ang nagawang kasalanan. Kung hindi naman, hahatulan ito at papatawan ng kaukulang parusa pagsapit ng 21 taong gulang. Samantala nakabinbin pa sa lower house ang panukalang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa iba pang mga balita, nagsagawa kanina ng earthquake drill ang mga empleyado ng Philippine National Police o PNP kasabay ng paalaala sa mga dapat na gawin sa oras ng sakuna. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Grace? Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Alas 7 ng umaga kanina nang tumunog ang sirena dito sa loob ng Camp Crame bilang kanilang pakikiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Pagkatapos tumunog ng sirena, lumabas na ang mga empleyado sa kanilang mga opisina. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ang mga kunwari nasaktan sa lindol. Diniretso ang lahat sa grandstand, ang pinakaligtas na lugar dito sa loob ng Camp Crame. Ang drill na ito ay bilang paghahanda sa 7.2 magnitude Upa humanap ng malapit at natibay na mesa at mag-duct, cover and hold. Pwede din gumamit ng upuan, bag, libro at unat, hindi kaya gamitin ang kamang at braso upang maprotektahan ang ulo at leeg. Lumayo, kawigitan o babasag yung gamit at mga nakasabit na mga bagay na maaaring mahulog. Hintayin matapos ang pagdinig ang pakalumabas ng bahay o gusali. Turuan natin yung ating mga anak, kapatid, mga kasambahay kung ano ang gagawin kung may ganitong mga kalamidad. 4 na evacuation centers ang itinilaga ng mga otoridad sa maaaring puntahan ng publiko. Ito ng North, East, West at South Quadrant. And during disaster, hindi po pwede yung kanya-kanya. We must be able to join our efforts in order to save lives. Lakay, ayon din nga sa mga otoridad, ihanda rin daw ang mga pagkain at tubig bago magkaroon ng sakuna dahil posibleng mawalan nito oras na nandyan na ang disaster. Importante rin daw na makipag-ugnayan ang publiko sa mga otoridad upang mabilis silang matulungan sa oras ng pangangailangan. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Nakiisa rin ang Cebu sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Naglalayong maturuan ng mga publiko sa mga dapat na gawin sakali magkaroon ng malakas na lindol. Para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng ating telepono ang ating correspondent na si Gladys Tuabi mula sa Cebu City. Gladys? Yak maayong Udtulakay. Pasado alas 9 kaninang umaga ng sabayang isagawa ang earthquake drill sa mga piling lugar sa Cebu. Kabilang narito ang Cebu Capitol Ground, Cebu SRC, Vicente Soto Memorial Medical Center at Cebu City Medical Center.
Dito ay ipinakita at tiningnan kung paano re-responde ang probinsya sakaling tumama ang 7.8 magnitude na lindol. Kabilang sa mga senaryong inihanda ay mass casualty incident, high-angle rescue, collapsed structure rescue, fire suppression, vehicle extraction at air evacuation. Layunin din itong makita ang interoperability ng mga concerned agency sa pagtugon kung may lindol at iba pang sakuna na makaka-apekto sa mga sektor. Sinasimulan ang drill sa pamamagitan ng ceremonial push button ni Cebu Governor Hilario Davide III kasama ang Office of the Civil Defense at Civil. Ang Cebu ang host sa isinagawang nationwide simultaneous drill sa bansa ngayong araw. At yan muna ang update gikan diri sa Cebu. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Gladys Tuabi, nag-uulat mula sa Cebu City. Aabot sa 70,000 pulis ang i-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa upang mangalaga sa seguridad ng mga magbabakasyon sa darating na long holiday ngayong Abril. May report si Leia Ilagan. Nakahanda na ang Philippine National Police ay patutupad nila seguridad ngayong mahabang bakasyon. Ayon kay Directorate for Operations Public Safety Division Chief Police Senior Superintendent Eugene Pagirigan, magsisimula ang deployment nila ng 70,000 na tauhan sa April 7 na siyang umpisa rin ng summer vacation hanggang June 13 sa muling pagbubukas ng klase. Mayroon ding 92,000 force multiplier na tutulong sa kanila mula sa mga barangay upang magbantay laban sa mga kawatan. Napakalaki po nung span ng ating summer vacation, in which case, along this line, may mga important events tayo like April 9, magsimula na po yung Araw ng Kagitingan. Ang naturang mga pulis ay ipapakalat sa mga matataong lugar upang maiwasan ang krimen. Meron po silang itatatag na police assistance desk doon sa mga places of convergence like malls, markets, yung mga noted areas where these people converge. At doon sa naman po sa tourist destination areas ay maglalagay po tayo ng tourist police assistance desk. Paalala ng PNP sa mga bakasyonista, iwasan ang pagsiselfie at pagpo-post sa social media kung saan sila magtutungo upang hindi mabigyan ng ideya ang mga kawatan na walang tao sa kanilang mga tahanan. Ibilin din sa kapitbahay ang naiwang tahanan at kung kailan makababalik. Dapat malaman po ng ating kapitbahay na tayo ay wala at ibigay yung ating contact numbers sa kanila at sabihan natin sila na wala pong makapasok diyan. Dagdag pa ni Pagirigan, ipinauubayan na nila sa mga regional directors ang pagtataas ng alerto depende kung may nakikitang banta sa seguridad ang mga ito sa kanilang nasasakupan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ilang araw na mababala ang gagawing paglilipat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Southwest Integrated Provincial Bus Terminal. Sa darating na April 4 sana, ililipat ang bus terminal sa HK Sun Plaza sa Pasay City mula sa Coastal Baclaran sa Parañaque. Dito humihimpil ang bus na biyaheng Cavite, Batangas at mga kalapit na probinsya. Ayon kay MMDA OIC at General Manager Thomas Orbos, ipagpaliban nila ang paglilipat sa terminal dahil hindi pa naayos ang route rationalization ng mga bus. Agad, it will take a few more weeks. At the same time, maganda rin na may transition yung old at saka new para hindi mabigla yung mga tao dito. Number 3, mag-Holy Week na, mahirap na maipit pa yung tao because of that. So. Plano ng Department of Energy na gamitin ang Malampaya Fund na pambayad sa stranded contract costs na sinisingil sa mga consumer. May report si Joan Nano. Pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagbabayad ng mga consumer ng 19 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente. Ito ay bilang pambayad para sa stranded cost o naipong charges sa dati ng mga kontrata na pinasok ng National Power Corporation sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Sa kabuuan, nasa 53 billion pesos ang kinakailangan na mabayaran sa mga plantang dati ng kausap ng pamahalaan. February 2017, dapat nabayaran na ito ng buo. Subalit mula noong 2007, nasa 48 billion pesos pa lamang ang nakokolekta, kaya naman kulang pa ng 5 billion pesos. Ayon sa DOE, magtutuloy-tuloy ang paniningil ng 19 centavos per kilowatt hour na nakapaloob sa universal charges hanggang sa mabayaran ang natitirang balanse. So they ask for an extension dahil kulang pa yata yung nakokolekta. Samantala,
Bukod sa stranded cost, kinakailangan rin na mabayaran ng mga consumer ang 229 billion pesos na stranded debts. Katumbas naman ito ng 26 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente kung ipatutupad. Naisa na ng Department of Energy na wag nang ipasa sa mga consumer ang pagbabayad ng mga ito. Kaya naman umaapela ang DOE sa mga mambabatas na sana ay maaprubahan na ng Kongreso at Senado ang paggamit sa Malampaya Fund bilang pambayad utang. Yun ang gusto nating i-bring up sa Congress. Kung final na ba na magagamit yung Energy Resource Development Fund or hindi. Ang stand talaga ni Secretary Cusi, wag magdagdag ng pagpasa. Ang problema lang dito, pag hindi naman natin ginagawa yon, mas lumulobo siya. Sakaling maaprubahan ang paggamit sa pondo ng Malampaya, nasa 69 hanggang 173 pesos ang matitipid ng mga consumer kada buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Taguig City. Nagkakahalaga ng mahigit 300 milyong piso ang grant na ipagkakaloob ng Japan sa Pilipinas para sa energy projects sa Mindanao. May report si Bernard Dadis. Isang grant aid ang nilagdaan kahapon ng Japan International Cooperation Agency o JICA at National Economic Development Authority o NEDA sa Pasig City. Ito'y para sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa supply ng kuryente sa Mindanao. 6 na electric cooperatives, partikular na sa Bangsamoro area, ang makikinabang sa proyekto. Batay sa ulat ng electric cooperative sa Mindanao, 26% ang nasasayang sa enerhiya dahil sa mga lumang kagamitan sa energy transmission. Taong 1970s pa ang mga gamit na ito kaya kailangan ng palitan. Together, let's work for successful implementation of this project. The upgraded energy infrastructure from JICA hopefully will pave the way for an economically vibrant Bangsamoro region, not just today but for a long time into the future. Ayon kay NEDA Secretary Ernesto Pernia, may mga nakalinya pang proyekto na popondohan din ng JICA sa Pampanga, Laguna at Metro Manila. We wish to thank the Japanese government for its invaluable support for the implementation of this project, as well as other priority programs and projects of the Philippine government. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod. Pagtukoy ni Pangulong Duterte sa dalawang media outfit. Paalala sa mga mamamahayag na maging patas sa pagbabalita ayon sa Malacanang. Tunay na pagkakakilanlan ng naarestong con artist at extortionist na nagpakilalang tauhan ng DILG, iniimbestigahan na ng mga otoridad. At nasawi sa banggaan ang 2 sasakyan sa Botolan, Zambales, umabot na sa 11. Tinulig sa kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang television station at broadsheet newspaper dahil umano sa maling pagbabalita ng mga ito. May report si Rosalie Cos. May kinikilingan at hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Ganito inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang media agency sa bansa, gayon din ang simbahang Katolika sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan at pagbibigay ng pagkilala sa mga negosyanteng Pilipina. Tinawag ng Pangulo ang mga ito na oligarchs o mga negosyanteng may impluwensya sa politika ng bansa. Ito rin anya ang dahilan kung bakit hindi nare-resolba ang mga suliranin ng bansa. Because, journalism is so it's always antagonistic yan. That's the role. Pero huwag ninyong sobrahan niya yung slant. That's what ails the Philippine society. It's the corrupt media. Yung muka nila Prieto pati Lopez ng pera at yung simbahan. The oligarchs of this country. May enjoyment sila 1% only panahon pa ni Cory Aquino hanggang dumating na lang sa akin. Sinabi rin ng Pangulo ang paggawa umano ng spekulasyon ng media hinggil sa kanyang kalusugan. Aniya,
hindi niya itinatanggi ang pagkakaroon niya ng mga karamdaman na normal lang dahil sa kanyang katandaan. Mga press pala na na walang alam kung hindi kasi nang ulit. Yung birthday ko kasi yung napicturean yung kwarto ko may converter sa oxygen. Karami na namang ang circulation ko hindi maganda, lack of oxygenation. Kaya pati pagtulog ko, kasangsak ako. Samantala, itinanggi naman ng Philippine Daily Inquirer ang pahayag ng Pangulo. Binigyang diin nito ang mataas na pamantayan sa pag-uulat at palaging pagkuha sa panig ng pamahalaan sa anumang issue. Samantala, tiniyak naman ng National Union of Journalists of the Philippines na hindi titigil ang mga mamamahayag sa pagpapaalam sa publiko ng mga nangyayari sa bansa, pabor man ito o hindi sa pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kaugnay nito ipinahayag ng Malacanang na ang ginawang pagtukoy ni Pangulong Duterte sa dalawang media outfit ay magsisilbing paalala sa mga mamamahayag na maging patas sa pagbabalita. Para sa detalye ng ulat, nasa telepono ang aming correspondent na si Rosa Licoz mula sa Malacanang. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Hinain sa pagiging hindi patas o unfair ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa dalawang malaking media outfit at hindi upang atakihin ang larangan ng pamamahayag sa bansa ayon sa Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Undersecretary Abella, paalala ito sa media na maging patas at huwag maging bias o may paghiling sa paraan ng paglahad ng balita sa publiko. Dagdag pa nito, walang tutol si Pangulong Duterte sa pagiging antagonistic o pagiging pasalungat ng media upang masiyasat ang mga pang-aabuso at katiwalian sa pamahalaan. Subalit ayon kay Abella, nakakalungkotan niya na ang dalawang nabanggit na media outfits ay tila nais na palabasin ang imahe ni Pangulong Duterte bilang isang leader na marahas o bayolente sa kanyang bansa. Kahapon sa kanyang talumpati sa mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan at mga natatanging Pilipinang negosyante, sinabi rin ni Pangulong Duterte na nais niyang magpakadisente at umasal ng nararapat sa abot ng kanyang makakaya. Subalit kailangan ding malaman ng publiko ang katotohanan at maging fair sa paglalahad ng mga ulat. Balik sa iyo, Flor. Rosa Licoz nagulat mula sa Malacanang. Pinabulaanan ni Davao del Norte Representative Antonio Florendo na siya ang pasimuno sa planong pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Samantala, ipinagkibit balikat lamang ni Alvarez ang umano'y paghahain ng disbarment case laban sa kanya. Narito ang report ni Nel Maribojo. Naniniwala si Davao del Norte Representative Antonio Florendo na ang isyu sa umano'y planong pagpapaalis sa pwesto kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang pinagmulan ng reklamo laban sa kanya sa ombudsman. Ayon kay Congressman Florendo, wala itong katotohanan. Hindi rin niya kinausap si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo upang tumayo bilang bagong House Speaker. Nilinaw din nito na wala silang away ni Speaker Alvarez. Kung meron man anyang hindi pagkakaunawaan ay tulad lamang ito sa magkapatid na maaari namang malutas. Pinatotohanan naman ng live-in partner ni Representative Florendo na si Cathy Binag ang ulat na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng umano'y girlfriend ni Speaker na nagngangalang Jennifer Maliwanag Vicencio noong nakaraang taon sa Bacolod. Ngunit hindi niya alam kung ito ang pinagmulan ng kaso laban kay Representative Florendo. Sinabi naman ni Speaker Alvarez na dapat tumutok ang publiko sa kanilang kaso at hindi sa personal na bagay. May hawak anya siyang ebidensya na may nilabag na batas si Congressman Florendo. Bakit ngayon lang? Kasi tinatago nila yung kontrata na yan. Walang kahit sino ang pwedeng kumuha niyang kontrata na yan. Sa tanong naman kung may katotohanan ang isyong binabato sa kanya, sino bang walang girlfriend? Kung meron silang nakikitang ethical issues, ipapadisbar ako for having a girlfriend. Adi go ahead, mag-file ng complaint. Baka walang matirang abogado. Si Congressman Florendo ay sinampahan ng reklamo ni Speaker Alvarez sa ombudsman sa alegasyon ng anomalya sa pinasok na kontrata sa Tadeco noong 2004 na hindi umano dumaan sa public bidding. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Isinailalim na sa masusing investigasyon ang naarestong con artist sa San Pedro, Laguna na nagpakilalang taga-Department of the Interior and Local Government o DILG. May report si Leslie Longbowen. Iniharap sa media kahapon ang 33 taong gulang na con artist na naaresto sa bahay nito sa San Pedro, Laguna noong Miyerkules. Ang sospek ay nagpakilala bilang si Michelle Almonte, ngunit ayon sa San Pedro Police, walang nakatalang ganitong pangalan sa Philippine Statistics Authority. Ginagamit rin umano nito ang pangalan ng kalihim ng Department of Interior and Local Government upang makapangikil. The subject involved is using the name of Secretary Sueno and pretending to be a staff of the DILG and extorting a certain amount of money from different politicians to prioritize the projects requested by the local government. Ayon kay DILG Assistant Secretary Rico Judge Echeverry, umabot sa mahigit 1 milyon ang halaga na nakuha ng suspect sa mga biktima nito. One of the victims deposited 500,000 pesos through BDO account on 12/59 of January 10, 2017. I'm just referring to one account pa lang po. And this has accumulated to more than 1.1 million already. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung mayroon pa itong ibang bank account na ginagamit sa naturang modus operandi. Iniimbestigahan rin kung si Almonte ay bahagi ng isang sindikato. Ayaw niya umamin, sinasabi na parang ginamit lang daw siya. So, natural defense po nila yan. Hindi sila alam, wala silang alam. Ginamit lang yung account niya, pero nag-open siya ng fake account. Because she's not, hindi naman siya talaga si Michelle Almonte. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung ano ang iba pang mga kasong isasampa kay Almonte bukod sa kinakaharap nitong kasong estafa. Pinaghahanap na rin ang pinsan nito na si Michael Dwight De Kilo na sinasabing kasabwat ni Almonte. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, binalaan ni DILG Secretary Mike Sueño ang mga manggagansyo na huwag gamitin ang pangalan ng ahensya. Sinabi ni Sueño na nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga bangko upang makaiwas sa mga con artist. Nanawagan rin ang kalihim sa publiko na kaagad na i-report sa mga kinaukulan sakaling may nalalamang con artist. Sa iba pang balita, naglabas ng whole departure order ang Panabo Regional Trial Court laban sa self-confessed hitman na si Edgar Matobato. Ibig sabihin, hindi ito maaaring makalabas ng bansa kaugnay ng kinakaharap nitong kidnapping case. Una nang ipinag-utos ng korte ang pag-aresto kay Matobato noong Martes dahil sa pag-kidnap kay Sally Macdum noong 2002. Naaresto na kahapon ang paunahing drug suspect na nag-operate sa Quezon City sa isang drug buy-bust operation ng pulisya. May report si Maki Libradilla. Nagsagawa ng buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa Painas Street, Barangay Veterans kahapon. Arestado ang target ng operasyon na si Bong Lichauco o mas kilala sa lugar sa alias na Bong Demonyo. Na-recover sa suspect ang ilang paketa ng hinihinalang shabu at 500 pesos na marked money. Ayon sa otoridad, si Lichauco ang supplier ng droga ng mga nauna nilang naarestong drug pusher. Tinuturo po siya ng mga nauna namin, siya po sa kanya po nanggagaling yung mga drugs na nila po binibenta po. Bali po siya po ang supplier, sir, ng drugs. Ang suspect naman, todo tanggi sa ibinibintang sa kanya. Matagal na anya siyang tumigil sa pagtutulak ng droga. Gumagamit na lang ako. Nasa kustudiya na ng QCPD Station 2 ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. At umabot sa 6 na pong kabataan na matatanda ang nasagip sa isinagawang reach out operation sa Maynila kagabi. May report si Ansel Cadapan Jr. Isang reach out operation sa mga palaboy at walang tahanan sa lungsod ng Maynila ang isinagawa ng lokal na pamahalaan kagabi. Layo nitong mailigtas sa panganib na dulot ng pagtulog sa tabi ng kalsada ang mga ito. Ginalugad ng otoridad ang mga kalye ng eskolta paikot sa Recto at Rizal Avenue. Tahimik naman na sumama ang mga ito maliban sa ilan na nagmatigas. Patayin niyo lang ako. Pag naman ako sa kasama niyo yan, usama kayo. Alis kami dito, gusto nyo.
Mahigit 6 na pong matatanda at bata na natutulog sa lansangan ang sinagip ng mga tauhan ng City Social Welfare and Development Office. Kunin sila, i-interviewin, kukunin yung mga detalye nila kung ano yung pwedeng maitulong natin sa kanila. Dinala ang mga nasagip sa Reception Action Center sa Manila City Hall upang paliguan, pakainin at ihatid sa temporary shelter sa Manila Boys Town. Hahanapin naman at kakausapin ng mga magulang ng mga menor de edad na nasagip. Ayon sa DSWD, i-release rin ngayong araw ang mga individual na may sapat ng kakayahan na hindi manirahan sa kalye. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A car carrying South Korea's ousted leader Park Geun-hye arrived at Seoul Detention Center on the outskirts of the capital on Friday. This after a Seoul court approved a warrant to arrest Park, who had been removed from office in March over allegations of bribery. Park can be held in a cell for up to 20 days while she is investigated over allegations that she colluded with a friend to pressure big businesses to contribute to now defunct foundation set up to back her policy initiatives. In a statement, a judge at the Seoul Central District Court said that the cause and the need for the warrant are recognized as the main charges against her have been verified and evidence could be destroyed. Park gave about 8 hours of testimony at the same court on Thursday and was held at the prosecutor's office next door while the judge studied the evidence and arguments to decide on whether to issue the arrest warrant. Meanwhile, almost half of Singaporean employers plan salary hikes of 3 to 6% to their workers this year. Jen Obiedo reports. Nearly 46% of Singaporean businesses await to give compensation increments to their staff based on the last pay survey period conducted by the world's leading recruitment experts, Hays. The survey, drawn from more than 3,000 employers, shows that 8% of employers in Singapore plan to give increments by 6 to 10%, lower than the current 52%, and 3% intend to pay increase of more than 10%. Some employers intend awarding staff bonuses up to 3%. In the banking sector, maybe more closer, but still cannot be compared because all working on different background. I think it's not really enough because the inflation, the real inflation, especially on transportation and also the school fee increasement, especially for permanent residents and foreigners, is quite high. Well, let's say like 3 to 5%. I think it is still quite okay for us because I think the living expenses in Singapore is still okay in terms of like eating. Only the rental that is maybe a little. Thus, experts advise those wanting a bigger raise to know why their performance merits a larger increase, and candidates need to keep up with the market conditions to ensure their expectations are managed accordingly. Jen Obiedo, UNTV News and Rescue, Singapore. And in other news, 9 Malaysians barred from leaving Pyongyang returned home on Friday as a 7-week diplomatic standoff between Malaysia and North Korea sparked by the murder of Kim Jong-nam came to an end. The 9 people include 3 embassy officials and 6 of their family members. Authorities were preparing to transport Kim's body on Malaysia Airlines flight MH360 to Beijing en route to Pyongyang. Kim was assassinated at Kuala Lumpur Airport on February 13. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Susunod, Caroline Wozniacki pasok na sa finals ng Miami Open. At sa ating mga serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa Pagsanhan, Laguna, nabigyan ng libreng medical services ng UNTV at ng MCGI.
At yan naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Payon to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Moabot sa 5,000 nga pulis ang ibutang sa Police Regional Office 7 aron pagmintinar sa kahapsay sa probinsya sa Subo sa pagabuhatong ASEAN Summit meeting sa probinsya sunod semana. Aniya ang balita ni Gladys Tuwabi. All systems ready na ang Police Regional Office 7 para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit meeting sa probinsya sa Sugbo sunod semana. Sumala kang PNP Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talinio. Moabot sa 5,000 nga security personnel ang ibutang para sa seguridad sa event. Apil na niini ang mga pulis, militar ug emergency response teams. Full swing na tayo. No? In fact, as early as today, may initial deployment na tayo. And then ongoing ang ating tabletop exercise today. Una na nga gabutang og security team sa Mactan Cebu International Airport sa gilaumang pag-abot sa mga ASEAN delegates sunod semana. Naka full alert tayo. Especially this time that we have this major event, itong ASEAN Summit. Gisiguro sab ni Talinio nga wala sila'y nadawat nga bisan unsang hulga sa seguridad. Apan andam ang ilahang contingency plan para sa bisan unsang insidente. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Dili na mudawat og dungag nga inmates ang nangulo sa Zamboanga City Jail tungod sa problema sa congestion. Kini ang report ni Dante Amento. Hasta 2,500 siya lang magapreso ay aksepta el Zamboanga City Jail. Asigon kun el Jail Warden Chief Inspector Ervin Diaz, mas de 2,400 siya el magapreso adentro na karsel. Triple ya este na ultimo kapasidad del City Jail de 800. Kasi actually ang maximum capacity ng jail natin is 800. Ngayon, kung magiging 2,500 more, talagang pag may malamat na mamatay, may mga problema, hindi na po sa atin yan kasi nga talagang hindi namin kaya i-accommodate. Primero ya habla si Attorney Jesus Carbon, el City Legal Officer, que posible man-cite for contempt con Diaz si hindi ele ta-aksepta con el magapreso. Pero asigon con Diaz, yase sa el Korte Suprema un Circular Number 2070-2016. Yamanda este con el magahuwes na maga first and second level courts, kaya asimira con el kondisyon na magakarsel na di ila jurisdiksyon. Sinesesita temporaryo man suspende con el transferida del magapreso na magapasilidad que bien dalasukan niya. But we have an order from the Supreme Court inquiring here in the court natin na i-verify yung jail natin kung ilan talaga ang kaya natin na i-accommodate. Yapila también si Diaz na gobierno lokal de Zamboanga que hace pronto con el buscada del lugar donde puede transferir el City Jail. Dante Amento, UNTV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Niabot na sa kapin 700 nga barangay sa Calabarzon Region ang gideklara nga drug cleared sa Philippine Drug Enforcement Agency. Si Sherwin Kulubong sa mga detalye. Hinikayat ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at Philippine National Police sa Calabarzon Region na mas paigtingin pa ang kampanya nila laban sa illegal na droga. Partikular na ang mga bayan at syudad sa rehiyon na wala pang naitatalang drug-cleared barangay kahit isa. So 14 po yung parameters na dapat nating gawin at ang isa nga po dyan ay dapat mawala na po itong si pusher. Pangalawa, dapat wala na pong user. Pangatlo, dapat wala ng mga transshipment activity, wala ng drug supply, meron po dapat active involvement ang mga barangay officials. And yung preventive education. Wag lang po natin siyang iaasa sa PNP. Sa tala ng PIDEA, mayroong 4,018 na mga barangay sa Calabarzon ang apektado ng ipinagbabawal na gamot. 677 dito ang idineklara ng drug cleared o wala nang namomonitor na nagbebenta at gumagamit ng droga.
42 dito ay sa Cavite, 134 sa Laguna, 249 sa Batangas, 8 sa Rizal at 244 ang sa probinsya ng Quezon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral, maayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral mula sa Cebu City. Sa kabila ng mainit na ang panahon, dinarayo pa rin ng mga turista ang hot spring resort sa Calamba, Laguna. Naritong report ni Sherwin Kulubong. Ngayong tag-init, beach at mga ilog ang madalas puntahan ng mga bakasyonista upang magpalamig. Ngunit may ilan na mas gusto pa rin magbabad sa hot spring kahit mainit ang panahon. Pagka hot spring kasi relaxing kahit summer, kahit mainit. Then nakakaano din ng blood circulation. Healthy din siya. Ang Calamba City sa Laguna ang tinaguriang hot spring capital ng bansa. Matatagpuan dito ang kabi-kabilang resort na maaaring pagpilian ng mga nais mag-relax sa hot spring. Ang resort na ito may sarili pang farm para sa mga nais mamitas rito at kumain ng sariwang gulay. Yung ambience namin na kakaiba sa mga makikita yung resort dito sa Laguna. Una, yung aming landscape, yung aming ambience. Pangalawa, yung aming quality ng aming mga tubig. Ayon sa Department of Tourism ng Calamba, ang natural na init ng tubig na nanggagaling sa bundok Makiling ang binabalik-balikan ng mga turista. 50 hanggang 600 pesos ang range ng entrance fee sa hot spring resorts. 3,000 naman hanggang 10,000 piso ang bayad kung nais upahan ng buong resort. Dumayo po kayo dito nang sa ganon yung siglang nararamdaman nyo dito, hindi nyo mararamdaman sa iba. Kung nais naman ng iba na mag-historical tour, pwede ring dayuhin ang bahay ni Gato C. Rizal na matatagpuan sa Calamba, Laguna. Pumunta kayo sa Calamba. It offers the best balance of nature, heritage, and relaxation. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mahigit sa 1,600 residente ng Pagsanhan, Laguna ang napaglikuran ng libreng medical mission ng UNTV at ng Members Church of God International. Nagbabalik si Sherwin Kulubong. Matapos ang matagumpay na medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa bayan ng Magdalena, Laguna noong 1 linggo, sunod namang dinayo ng grupo ang kalapitbayan nito, ang Pagsanhan, Laguna, na kilala bilang isang tourist destination sa probinsya dahil sa malamig na tubig ng Pagsanhan Falls. Kabilang sa mga natulungan sa medical mission ay ang 73 anyos na si Lolo Rodolfo Yusolon na 1 buwan nang hindi makatayo dahil sa panginginig ng kanyang tuhod. Sabi ni doktor, wala daw naman depresya ang sa baga niya, wala. Yun lang talaga tuhod. Mapapasalamat nga kami at sa pamagitan ng ganitong medical mission ay natingnan ang kanyang karamdaman. Mahigit 1,600 mga kababayan natin dito ang nabigyan ng serbisyong medikal tulad ng X-ray, ECG, dental extraction, optical, physical therapy, free medical check-up at libreng mga gamot. Mayroon ding legal consultation at libreng gupit. Nakakatulong po sa kagaya naming may hirap na walang pang-araw-araw na pambili ng gamot. Ito, binigyan ako sa labis. Alam para makabasa ako. Sa bumili pa to, hindi na bibili. Congratulations po sa UNTV sa pagbibigay po ng mga ganitong serbisyo at sana po dire-diretso pong mabigay po ito sa ating mga kababayan. Bukod sa mga residenteng natulungan sa medical mission, nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan ng Pagsanhan na humiling sa UNTV upang makapagsagawa sa kanilang lugar ng medical mission. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat kay Brother Eli Soriano at kay Brother Daniel Rason sa buong staff at grupo ng Team UNTV para sa free medical at dental mission, pati na optical mission at pati nga rin ang free legal services. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pagbibigay ng quality healthcare services sa mga kababayan namin dito sa bayan ng Pagsanghan, ang tourist capital ng lalawigan ng Laguna. Salamat Brother Eli, salamat kay Kuya Daniel. Umaasa ang mga residente sa Pagsanhan na muling makapagsagawa ng medical mission ng UNTV at MCGI sa kanilang lugar.
Sherwin Kulubong para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy weekend!